Okay guys, nandito na tayo ngayon sa ating pagsusyutan and gusto namin ipakita sa inyo ni Sir kung gaano ka ganda itong sasakyan niyang box type. Tignan nyo naman to guys, so parang laruan. Oh. Sobrang bihira ako nakakita ng ganito kalatag na sasakyan guys. Kasi kadalasan yung mga ganitong box type is ano na, masilyado, faded yung pintura. Pero kapag makakita kayo ng ganito kalinis sa sasakyan, naman. So kung curious kayo guys kung anong kwento nito, share namin sa inyo, tawagin natin yung owner. So ito yung owner. Sir, kumusta? Anong pangalan po natin? Don De Dios. Actually, ito naman, kaya ako rin ginawa ng paraan na mabuo rin, di ba? Dahil kapanahunan ko. Anong year po ba itong sasakyan natin? Ito is 1982. Pero para sa edad niya, napakalinis ano? Magaling yung nag-restore si Mr. Danilo R. Torres. Pero nung 82, sobrang dami ba talaga ng mga ganitong sasakyan? Panahon niya talaga, di ba? 80s so, talaga. So, nung 80s siya lumabas, so ito lang yung, kung tama yung history ko based sa Kwan, ito lang yung that time na mabibili mong brand yung sasakyan kasi nagsara yung Delta Motors, yung Toyota. So during that time, ito lang yung Mitsubishi lang, Lancer, yung mabibili mong brand new na sedan. Pero nung time na yon, may ganito rin kayo? Wala pa. Nakikita ko lang na mga sasakyan noon. Siyempre, dahil ito yung sasakyan na crush ko na rin, di ba? Pero nakasakay rin kayo sa ganito dati? Nakasakay din, oh. Yung lolo ko meron ito, tsaka yung mga pinsan ko during that time. So para siya pala siyang childhood dream car, ganun? Somewhat, maybe. Okay. Malapit-lapit doon. Ginandaan nyo naman masyado yung pag-restore, buong-buo, no? Magaling yung, katulad niya sinabi ko, magaling si Kuya Danny. Actually, talagang restoration ng specialty niya. Ang sasakyan natin, kasi sa box type, maraming mga variants. Ano ba yung mga variants ng mga... So, ito, specifically itong model na to, ito yung GSR. Tama ba? Ito ba yung top of the line nito? During his time, kasi dalawa siya, no? Ang 1982 kasi ang lumabas, yung SL, yun yung makina is 4G33, 1.4 lang yung displacement niya. Ito yung ito yung medyo mas mataas na variant niya, yung 1.6, no? Yung GSR nga, and stock na yung nito, yung kanyang disc brake, apat talaga. Harap at likod niya, naka-disc brake galing sa na talaga. 80s, naka-disc brake lahat. Naka-disc brake na siya. Okay, may ganun pa pala, ano? Okay, so sa kulay naman, sir, ano ang tawag sa kulay na ganito? Silver siya, may combination, pero ito talaga yung original na color niya. Color code, kumbaga nung code niya, oo. labas sa 80s, ganito ang itsura. Yan yun, yan talaga yun. Okay. Tama, sir, tama ba na share niyo sa akin kanina, gusto nung restorer natin na kung ano yung itsura niya labas sa kasag, ganun kasi siya gagawin? siya si Mr. Danilo Torres kasi tawag natin doon purist. So actually ang request ko sa kanya is hyper silver, yung ginagamit sa mga modelong Montero dahil mas maganda yung pagka-silver niya. Akala ko halos parehas lang. So siya rin yung nagpayo sa akin na doon hangga't maaari, ibalik lang natin sa sa original color. So, ang purpose kasi ng restoration is as if parang bagong labas lang sa kasa yung sasakyan. Doon natin siya ibabalik sa state na yun. Tsaka ang maganda sa kotse na to guys, latag, walang masilya. May masilya rin siya, kaya lang iba yung kaya nga 'di ba merong kaming tinatawag na yung the usual na latero pagka nabangga ka yung gumagawa. And then here comes yung mga nagre-restore talaga. Kung may masilya man, halos sagad na sagad sa liha, yun yung paliwanag sa akin eh. Nasa sa sort of quality control, iniikutan nila yan, dinidikatan pa nila ng magnet. Para hindi tumikit yung talaga? magnet doon, ulit-ulit yung proseso nila noon. Usual nakikita natin latero, di ba? Yung kinakat nila yung bulok, kung saan lang yung part na may bulok. Ito, hindi. Isang diretsong putol yun. As far as I can remember, no? Tapos yun yung hinang nila, tas doon na nililiha yun hanggang sa halos magpantay talaga siya. Tsaka ang guys, walang alon. Sir, walang, alam mo yung mga lukot na, walang karagatan, di ba? Ayun, no? Yung original natin na hood, kung mapapansin mo, may talaga may siya gitna, rito. Meron siyang parang hati. Ayun. Pero very subtle lang yung hindi mo nga makikita no? Diba? Parang meron siyang ganun kasi, pababa siya. Oo. Ayun guys, makikita. So yung sa iba siguro, kaya may nabulok siguro o nabangga, kaya hindi na rin nila nare-recover yung parang guhit na yun. Tapos pakapal na ng pakapal tumataas yung gitna, Mataas na. Ito wala talaga. Sir, curious na ako, anong kwento nung before makuha tong sasakyan na to? Anong state niya? Makinis naman siya, no? Kaya lang nandun na yung, yung ditong part niya, yung poste niya rito, bulok na. Kinalawang na yung loob. Pero sa labas, hindi mo makikita siya. Pero pagka umulan siya, umuulan din sa loob. Pumapasok. Yun. Hindi lang yun, pati yung laylayan dito, kaliwat kanan yan, dito, running board niya, bulok na rin. Pero dito kompleto talaga, no? Kung makikita mo, yung pinaka parang pagdikit ng bakal niya, nandun yung parang
may rivet siya, di ba? May spot-spot siya. Tapos dito, ito yung 4-wheel disc brake. Ayan. Which is, ito yung stock nyong... Stock lang yan, oh. Stock Okay. yan. Di ko alam guys na from stock pala, may disc brake na nung 80s. Meron na. So, Para sa Lancer, no? after GSR, sumunod dito yung GT. So, stop production ng GSR ng, I think, kung di ako nagkakamali, 85. Tapos, later part ng 85 and then 86 lumabas na yung GT. Yun yung naka-spoiler na siya. And then yung iba lumalabas, may pohan Yung dito. ducktail. Ducktail, oo. Okay. Ito, kahit may ducktail ako, hindi ko rin magamit noon. Binenta ko na lang kasi yung time niya, hindi talaga siya nalagyan ng ducktail. So, hindi na period correct para sa kanya. So lahat ng nakalagay dito, marami kasing variation, Pops. Ito yung mga, hindi pala dito yung taillight para sa ibang variant. Pero ito, ang kompleto. taillight nito talaga yung makinis siya. Wala siya yung katulad nung sa kaibigan natin, kay John Ong na I think, kung di ako nagkakamali, may guhit yung kanya. So ito, okay. pantay lang ito. May guhit pero hindi masyadong kita. Hindi siya kita. Yung kasi talagang kita mo yun. Parang ganito. Mo na, naka-guhit talaga siya. Hindi, gusto ko ipakita sa inyo guys, yung pintura. Gano'n nakakatagal siya napinturahan? Na-restore to around 2019. So itong pintura na to, mag-aapat na taon na. 4 Mula nung years. ma-restore siya. Pero may garahe to, for May sure. garahe to, may garahe. Okay. So yun lang, hindi siya naulanan talaga. Comes with age siya rin. Kung gamitin mo man, talagang... Karawas agad. Hindi ko na rin kinakarawas nga dahil hindi katulad ng mga modelong sasakyan na although manipis yung bakal nila, maganda yung treatment niya sa rust proofing. Hindi katulad nitong mga lumang sasakyan, makapal siya. Walang problema, talagang makapal. Problema, hindi ganun katibay siya sa kalawang. So usually pag madumi, ang buga lang namin ng tubig dito lang eh. Tapos kinakamay na lang namin yun para hindi na rin mababad sa tubig o pasukin pa ng tubig. Although may rust proofing siya, pinalagyan ko siya ng wax cavity sa loob at labas para ma-minimize na rin yung corrosion niya kung sakaling maulanan man. So for good na naman tong pinturang ganito for another 30 years. Baka hindi ko naabutan yun siguro. Abutan mo yan. Para sa mga bata na siguro, doon sa anak ko. Pero nagkokotse naman yung anak nyo. So na-enjoy niya naman. Na-enjoy naman. Actually, family. Pagka may Sunday na once in a while, 4 kami, dala-dala namin. Itong dala. And very roadworthy naman siya kasi upon restoration na rin, lahat ng pang-ilalim pinalitan na natin. Walang problema sa pang-ilalim nitong Mitsubishi Lancer dahil available lahat. Ball joint, preno, Sa auto disc supply. brake, lahat available. Pinakamalapit na auto supply meron. Lahat ng pyesa ng sasakyan ng pang-ilalim niya meron. So ang mahirap lang talaga rito is yung mabasagan ka ng taillight, headlight. Yan, mahirap nang hanapin yan. Kaya itong 4 na pintuan, may reserba ako ng shell. Para, talaga? Hood, meron akong reserba, pati itong bumper na rin. Bumper. Nakatago lang din, just in case lang naman. Ito yung first mo na, na lumang sasakyan, tama ba? Actually, pangalawa siya, nakita ko may small body ka, di ba? Yung Meron akong small silver. body na 89 model, yung semi-knockdown. Nabangga kasi yun. Nabangga kami nung wife ko, wasak yung likod nun. Talaga? So, okay din yun, restored yun. Kaya lang hindi siya yung restoration na talagang back to parang Ganito? tulad dito na balik sa kasa. Pero maayos yun. Naka 20 bulbs din yun na black top. Ay, ganun. At JDM din yun, straight. Pati yung unahan mo rito, nakalimutan ko yung tawag sprinter yung Sprinter yung wagon face. yung ating harap niya, no? Kamusta naman sir yung feel nung 90s sa 80s na sasakyan? Siyempre, very nostalgic pa rin, di ba? Iba yung takbo nito. Dito kasi, kahit fully restored siya, dinig mo yung kiss-kiss ng gulong sa kalsada. Kasi hindi katulad ng insulation ng mga modelong sasakyan. Maganda yung niya, naka-deadening siya. Ito, hindi. So, dinig mo yung makina, dinig mo rin yung gulong nung gulong sa kalsada. Yes, asfalto. Sa sir, sa comfort, sa pag nakaupo, ano yung pakiramdam? Siyempre, iba yung comfort pa rin ng modelong sasakyan. Okay. Kaya lang, siyempre, pagka sumakay ka naman dito, alam mong 80s siya, di ba? Meron din siyang, sir, yung amoy na luma. May ganun din. Hindi naman mawawala yun. Yun ang maganda talaga, no? Pero hindi naman ganun Oo. katindi yung amoy luma niya. Meron kasi guys na kahit brand new yung pyesa, yung amoy nung pagkaluma nandun eh. Which is yun yung mabango, no? Hindi siya yung mabahong amoy pawis guys, hindi ganun. Amoy lumang maganda. Kita ko dito, sir, Vanet Vega. Ngayon, sobrang hirap na maghanap nito. Natsambahan ko lang din yung isang kaibigan natin na old schooler din na nagbabawas ng mga gamit sa bodega niya. So, inalok sa akin yan. At least mura ko pa nakuha. Dati. That was 4 years ago rin. So, ito lang, ang mahirap kasi buuin. Itong salamin, ang hirap na hanapin ito. So, may reserva rin ako isa nito. And then,
Ito, itong ating clearance light. And lalo na itong fog lamps niya. So, Ito, bihira talaga nakakita ng ganito eh. yung may reserba. Yung iba kasi, ito maputi pa to, di ba? Yung iba kasi naninilaw na Naninilaw, talaga. Tama ba? Parang brand new mo, binili yung mga pyesa na ganyan? May nakachamba lang mga new old stock. Kasi dito sa GSR, ito talaga yung ilaw niya, yung nakaulbok tong kanya amber niya. So white and amber siya. Tapos yung bumper niya, yung wala siyang spoiler pa. Yung malapad katulad ng GT. Tsaka hawakan mo to, boss. Ano? Balatsuha? Ay, oo, no. So wala siyang pintura, talaga siya na ano. Sir, tanong ko lang, no, kapag bumubuo ng mga box type, ano ba ang mga dapat, dapat i-consider? Pagtanong, ang maganda kasi ngayon, nung binubuo namin to, nung inaayos namin, doing the restoration, nandyan sila Kuya Babo Katigbak, mayroon naman na Facebook ngayon, di ba, may kanyang mga group. So madali, may mapagtatanungan ka. Lalo na pyesa, pagka may kailangan kang pyesa, at least mag-abang ka lang o magbilin ka pagka mayroon nag-pop up, ma-notify ka na may piyesang available. May presyo na rin, siyempre. Katulad dito nga sa side mirror, dati parang 800 pesos lang. Kung gumastos man ako dito sa restoration ng around, sama na lahat ng piyesa, tinatawaran naman sa amin ng 850. Ay, ganoon. Oo. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ko rin maibenta dahil kahit gusto ko nga, nagbibiroan kami ng misis ko na dispose ko kami ng bago. Kaya lang, yung hirap ba na yung maghunting ka ng piyesa, yun ang mahirap. Sir, pwede ba natin mapasok yung interior nito? Oo, pwede. Silipin natin yan. So ito, yung mating na yan, period correct din. At least nakita natin. Buti nga, tinawagan ako ni King Ellis na mayroong nag-dispose ng interior. Ito, period correct din yung ano niya. Yung kanyang Kaya ba ito? mating. Lalim nito. Okay. So yung aircon niya, pare, original pa rin yung aircon niya, no? Yung kanyang evaporator na hindi pa siya yung fiberglass, so stock pa rin siya. So ito lang manibela, nagpapalit-palit ako. Ngayon, parang treat ko tong kahoy, personal. So ito muna nilagay ko kasi nung 90s. Personal? Nung Ano ba yung mga personal na ganyan? Sobrang hirap, sobrang rare mahirap yan na dati, rin no? hanapin, no? Mahirap na rin. So ito, itong isa, itong map light, ano? Itong map light natin kasi nung araw wala namang waste eh. So literal na mapa yung ginagamit mo. So ito lang yung ilaw mo sa mapa mo pag gagabi. Okay. So para siyang yung gooseneck na rin, nabebend naman siya. Yan, para at least nakatutok ka sa mapa pagkahawak-hawak mo. Tapos yung upuan niya, ito original pa rin siya na dito sa kotse na to. Kasama yan, hindi pa na-reupholster yan. Ang na-reupholster lang dito itong sidings niya. Kasi lawanit yan dati eh. So ngayon, fiberglass na yan. Which is mas matibay na to. Mas matibay na siya. Kasi sa akin, lawanit. Nakailang pagawa na ako, nababasa eh. Hindi mo alam saan galing yung tubig eh. Kaya, yun lang. Oo. So nandito pa naman yung manual niya. Ay, ganoon. Owner's manual para dito sa box type. Pero, so nung nakuha nyo rin pala to, sir, halos buo na rin pala. Halos Faded buo lang naman. din talaga. Faded lang. Oh. Tsaka may mga bulok-bulok talaga. Okay. Pati to. At least yung ceiling niya, yan na yung state ng ceiling niya. Dati. Ay, ano siya? Ano, leather? Hindi siya leather eh. Synthetic din siya. Synthetic leather. Synthetic, oh. Hindi siya parang yung mga felt paper na parang suede, no? Hindi siya. Meron siyang center console box para patungan ng kamay pagka nagdadrive. Armrest. Ito, mahirap na rin hanapin to eh. Ito? Itong flat lang na to? Yan, flat na yan. Oh. Kasi yung the usual nito, yung diretso lang. Wala to. Wala yung center console box na yan. Tsaka sir, ang napansin ko sa box type, maliit lang yung bukas ng Maliit lang. Ito pare, yung parang lahat ng ganito nito, including mga tornilyo hanggang ilalim, nakasynchromate na to. Synchromate. Nakasynchromate na. Tsaka sir, may armrest pala. Sa Meron, gitna, ano? meron siya. Yung GSR. Yan. Okay. Ito ang pinakagusto ko, may armrest eh. Swerte na rin ako dahil yung dating may-ari nito, kuwan siya maingat din. Nakasit cover lagi ito. Kaya naalagaan yung kanyang mga upuan. Ay, ganun. Nung nakuha niya sa owner, nagkukotse rin talaga siya. Oo, nagkakotse rin. Actually, nag-ano siya, nag-seaman. Tuwing kuwan nga, umuwi yun, ito yung inaasikaso niya. At ito, kaya ko naman nalaman to sa sakyan na to dahil kay Ramon Bautista. So, Boss Ramon, shout out to para sa iyo. Nakita ko sir, kanina nung umatras ka, meron siyang reverse light. Dito Which yun. is ito lang. Actually, dalawa dapat siya. So, kinabit ko lang yung turbulent. Turbulence is para ulit saan? Para sa Wala mga naman, magdadaan. parang actually para sa kumasama yung weather, yun ang kuwan niya, kasabay siyang umiilaw nitong park light. Kung tawagin lang nila, misnomer actually. Nakakala nila pagka umilaw yan, gumagana na rin yung, yung turbo. Wala naman turbo to. Kung sa weather siya, pagka masama yung additional ilaw siya. Tsaka yung muffler nito, stock din. Stuck din siya.
Hindi ko na rin Okay. pinabago. Actually, gusto ko nga pa stainless to eh. Kaya sabi, hindi na, stock lang tayo kung ano yung budget. Okay. Tapos ito din, ano rin, brand new din to. Harap yan, harap at Hindi likod siya, yan. ano guys, hindi siya pinturado. Kadalasan kasi nung iba, nag-fade yan, Pops. Pero ginagawa ng iba, ito orig talaga. Urig pa siya, urig Unpainted. pa naman siya. Pwede natin mabuksan yung trunk. Pwede. Bago natin ituloy ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out at syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya nga siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Grabe yung pintura nito guys, oh. Pag tinamaan ng ilaw, lahat magre-reflect eh. So, dito Ano tong mga pyesa nakatago na to? yung yung ibang pyesa niya. So, pagka sabi ko nga yung manubela, gusto ko naman palitan kunyari all black. So, ito naman Nardi rin. Tapos pati yung original na cambio niya, yung shift knob niya, nandito naman nakatago lang. Okay. So, nandito yung mga reserva natin na Ito mga- taillight. Ito yung seat cover, ito yung sa radiator water refill natin, yung brand new. Para pagka i-show kung sakasakaling hinaram ng kaibigan para isali sa show, so ginakabit namin lahat. Pati ito, yung brand new na taillight, yung clearance light, ayan. Tapos syempre box, no? yung original na manubela niya. Ito ang Ayan. pinaka-orig talaga. Ito, para dito talaga yan. Actually, nung makuha ko to, kasama tong manubela. So maganda rito is Hindi pa hindi naikot. pa siya na-reupholster, tsaka hindi pa siya naikot. Yung miwalay yung buto sa laman, kung sabi nga nila. Yung sa akin, ganun na eh. Humiwala yung buto sa laman, yung parang tawag doon. Tapos nandito yung yung original pa rin niya na headrest, no? Kasi ito yung hinahanap din ng mga judges kung original pa yung Ay, ganun. Kasi ang nakalagay sa inyo ngayon is yung parang personal. Yung yung net. Oo. Net. Okay. Sir, pwede mo malaman mo magkano yung paint job ng ganito? Basta lahat na latero, inaabot ng pati pag-aayos, yung disassemble, assemble, kasi pati yung lahat ng pangilalim nito, makina pininturahan din nila Kuya Danny Torres. So lahat yun, inaabot ng 150 nung 2019. Kaya nga sabi ko nga noon, maganda lang kay Kuya Danny is buti nga pinagbigyan ako dahil talagang marami siyang tanggap na sasakyan noon. So ang usapan namin is 150, actually 120 supposedly, kaya lang pinasama niya na rin yung sa may engine bay. Kasi parang baliwala yung restoration mo kung hindi mo Sabagay. sasama yung makina. At ang maganda ron sa hamon ni Kuya Danny, kung sakaling hindi ko nga raw magustuhan, basta 50,000 yung down payment that time. Pagka hindi namin nagustuhan yung 100,000, akin na raw, hindi ko nababayaran So yun. lumabas 50 lang kumbaga. Eh nagustuhan nyo. Eh siyempre, maayos naman talaga yung Tama. gawa. Kaya actually, I was very lucky dahil natanggap niya yung Sir, pwede natin makita yung makina. makina, yes. Ito pa pala, no? Ito, mahirap din hanapin Ay, to. oo, yung fog Yung light. third brake light. Yan, third brake light. Yung hela. Meron kasing nabibiling ganito, pero iwang parang universal eh, no? Universal, Ito, oh. hela Pero yan, talaga. hela yan. Hela. Pag pumreno ka, daming ilaw niyan. Mhm. Tingnan yung pintura nito, guys. Tapos pati yung niya, at least maayos pa yung sariwa tong tong side mirror. Yan. Brand new din to. Hindi naman. Oh? Nandito pa yung Parang niya. walang Maingat lang yung may kulay-kulay may-ari. Ayan, oh. Naka-emboss pa yung niya. Ayan.
Murakami, Made in Japan. MMC. Murakami. Silipin natin yung ito ano. makina. Maduming makina. Madumi ito, sir. Mukhang marumi. Okay, so anong makina ang tawag dito, boss? Ano siya? 4G32. No, nandito pa yung buti nga, hindi natanggal yung sticker niya. Ayan. 4G32. Mhm. Okay. Pagdating sa makina, wala namang ginalaw. Wala na. In-overhaul siya. Actually, sila Ramon Bautista rin yung nag-overhaul nito, yung mekaniko niya, no? Yung RCS Auto Shop yata, kung di ako nagkakamali, sa Cainta Rizal. So, siya na nag-overhaul nito dahil talaga naman kung 41 years, at that time, 39 years old, talaga naman karapat dapat na siyang makatikim ng overhaul. Pero nung time na yon, sir, dati, wala pang problema. Wala namang problema, kaya lang, medyo may mga cranking sound ba? So, kinuwang ko na rin siya. Sabi ko, pare, overhaul na rin natin para mas itatagal pa niya yung buhay niya, di ba? For safety measures na rin. Ayun na rin, oo. Kasi kung gagamitin ko naman din araw-araw, at least alam ko maayos yung makina. Naka-ano na rin siya, naka-headers. Tama ba? Naka-headers na siya, oo. Core 1 headers. Mhm. Ang ganda na rin ito, no? Kanina dumatang to dito, may ingay. Tapos naka-ano, ito sir, mga bago rin to. Oo, bago rin. Pero meron tayong reserba para lang sa ano. Kamusta Kasi naman ito, yung ano, sir, yung mga ano nito, yung gas consumption? Kasi carb type Hindi, eh. luma pa rin, di ba? So kahit anong klase ng pagtitipid mo sa maneho, hindi ka nag-aapak sa gas, sa accelerator, basta ano siya, 8 kilometers per liter talaga siya. Ah, pwede na. Karburador kasi, hindi katulad mga EFI ngayon, di ba? Sir, kapag dating naman sa mga pyesa na, kasi syempre pang ilalim, yung mga ball joint. Basta pyesa, ball joint lahat, pang ilalim, pang makina, walang problema, available lahat sa Banawi yan. Ang mahirap lang talagang hanapin is yung, ito nga, Mga yung glass. bumper, kung sakaling masalpok ka, magkaroon ka ng collision, yun talaga doon magkakaroon ng problema. Medyo mahirap talaga maghanap ng pyesa. Sabi nga nila, ano raw endangered species. Tulad ng mga European cars, tulad nung ano, di ba, yung Volkswagen, yung kotseng Kuba. Hanggang ngayon, in production pa rin yung pyesa niya. Ah, ganun? Pwede kang umorder anytime, so wala kang magiging problema. Pinapalitan ko na rin lahat, lahat ng ilaw na paikot siya para mas matipid na rin, hindi nahihirapan yung alternator mo. So wala namang modifications dito. Wala naman, wala talaga. Malinis, Maliban lang no? doon sa maliban lang doon sa 4-1 na na headers niya. Tanong ko lang, may, syempre, 80s car. Meron ba kayong mga tirik moments dito? Wala naman. Ah, talaga? Wala akong tirik moments dito na kuan. Tsaka madali naman, actually, karburador eh. Saan nyo naman pinakamalayong nadala yung box type nyo? Baguio. 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 So lahat to, nirestore din yung parang ito bagong pintura din. Kasama to sa ginawa ni Kuya Danny Torres, no? Siya, pati nga itong design, itong pagkakabuga rito sa cover niya, si Kuya Danny na rin yan. Tsaka yung mga clamp dati, kakaiba no? Ano nakita Orig yan. dito? Yan pa rin yun. Stuck yan dyan. Ano? Lahat, pati to. Yan, itong mahawak dito sa cable na to, yan. Specifically para dyan sa makina na yan. Tapos yung wiper, bago din. Malakas din yung wiper nito, sir. Yun pa rin, oo. Pa rin yung wiper. Yung sa akin kasi 1 hanggang 3, same speed lahat eh. Hindi, Ito ito, nag-iiba. wala na siya nung interval. So Okay. meron na siya yung mabagal tsaka yung mabilis. Mabilis. Oo. At least gumagana sa akin. 1, 2, 3, So same nandito pa yung speed. ibang mga goma niya. Ayan, nandiyan pa sa hood. 25/40. Ibig sabihin nito mga to. Ah, yung hood. Oh, Size yan. ng hood. Okay. Minsan, mahirap na rin hanapin itong 3 goma na to eh. Kadalasan, 2 goma o isang goma na lang siya. Tapos kung kaya nga lang sana, bro, na pwedeng silipin mo rin yung ilalim nito para makita mo yung... Dito, silipin natin. Ayan. Ito. Ay, pininturahan din oh. Talagang Binarbecue kumbaga. tanggal lahat to, nakaangat to, binarbecue siya. Okay. So yung ilalim nito, ang rust proofing namin na ginamit dito, yung Raptor, na pintable. Kaya yung ilalim nito, kulay silver din yung... Silver din. Silipin yun. nga natin. Ay, oh. Tsaka Pati naka-Achilles. yung likod, 1, 2, 3S. pwede mo silipin dito sa likod. Silipin natin. Dito sa angulo dito. Ay, tama dito. Yan. Ayun, oh. Papunta rito sa likod, pare. Yan. Ay, naka-rust proof. Pero kadalasan kasi ng rust proof. Tsaka Pops, ito, pati dito. color black eh, no? Color black. May Ito kita mo color. yung mga square na yan, buhay pa siya. Ayun. Yung iba kasi pagkakamali doon sa mga pintor, tinatakpan nila ng masilya yan. Ito sa ilalim na to, Pinati. makita mo yung differential niya. Ayun, no. Fully restoration talaga nangyari dito, no? Okay. So Linis, pati itong oh, plate tingnan mo. light niya, ito pa naman yung plate light niya. So yung kulay niya, ganun pa rin, charcoal gray. So katerno niya actually, yung kulay Sa niyan, grill. Tama ba? kulay nito, yung side mirror, tsaka itong grill, pare-parehas siya. Sir, ano yung, para sa'yo, ano yung satisfying feeling
pag nagda-drive ng ganito? Of course, yung nostalgic moment, di ba? Alam mo, kapanahon mo yung 90s. Siyempre, ako 80s, growing that time. 90s, nag-aaral ka na, high school and college. Ayan, Nare-recall mo yung nakaraan. Sir, ano yung mga mabibigay mong tips para sa mga gusto mo ng lumang sasakyan? Yun lang, Tulad maganda nito. lang, maganda nga ngayon, di ba? Marami na po pwedeng hingang ka ng, ng payo rin, di ba? Dahil nga sa social media. Tulad mo, nandiyan ka para pagka napanood nila, through your vlogging, may natututunan yung ating mga car enthusiasts, lalo na yung gustong magbuo ng mga old school. Tsaka isa pa, pagka naalala ko yung kung saan ka makakarating para lang makipaghabulan ka, nag-uunahan kayo pagka may piyesang bago eh. Ay, oo. Yun lang center console box na yan. Nag-unahan kami nung taga-Antipolo dyan. Galing pa akong Laguna noon. Pumunta pa kayo doon. Saan yung binit up? Kay Mr. Chito Ramirez yung nagbebenta. Kaya lang, actually hindi ako nauna ron. May naunang kliyente nga yung taga-Antipolo. Kaya lang hindi sila nagkasundo ron sa presyo. Tumawad. Yun ang pagkakamali niya. No? Siguro, oo. Dapat binili niya na lang Dapat agad. binili na rin niya. Sir, sino gusto niyo shoutout or batiin? Well, of course, unang-una yung wife ko, si Sharon De Dios, saka yung dalawang anak ko, for supporting me dito sa pagbuo nitong kotse. And of course, si Kuya Danny Torres, yung nag-restore, si Mr. Babo Katigbak ng Batangas. Yun, maganda rin ang box type niya, pare, pagka For sure. may pagkakataon ka. Halos lahat ng JDM parts pertaining sa box type nasa kanya. So siya yung parang isang guru rin namin na magba-box type, no? Pagka meron kaming hindi alam na pyesa, kahit yung maliliit, kaya niyang i-recite sa iyo yun, si Kuya Babo Katigbak. Kumbaga kahit nakapikit, kabisado lahat. And of course, si Ramon Bautista, siya may kasalanan, ba't ako may box type na yun? Sir, salamat ulit. Thank you ha. Thank you. Salamat po at pinakita niyo Hindi, sa ako amin. magpasalamat sa iyo. Ayun, salamat. Pinakita niyo sa amin yung box type. Sana maraming makapanood nito para ma-inspire sila na bumuri ng ganito. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy yung vlog natin na to. At quick tour lang ulit. Paparinig namin sa inyo gaano kaganda yung sara ng hood nito. Pakinggan natin. So, ito naman yung sara niya. Wow. Sir, hindi na kukuha yung ganyan, hindi madali kunin yung ganung tunog, no? Kasi kailangan tamang alignment, no? Saka dapat walang Halos hood. walang Halos tama walang dapat. tama Tama dapat. Saka kadalasan kasi guys, yung iba, hindi pantay yung linya, no? Ito pantay, oh. Yun ang mga mahirap kunin para, yun yung mga nami-miss out na details, no? Pagpantay lahat ng gap sa kotse. Tapos, ang nagme-maintain pala nito minsan kapag kakuan, is si Mr. Frank, yung dent specialist, yung paintless dent removal dito sa may examiner. So, isa rin siya rito sa nagme-maintain nito pagka may pababa pa kung paminsan-minsan. So, siya yung naabala ko, si paring Frank. Tsaka maganda dito, tindigin talaga, no? Tinginin. Hindi ko siya nilowered talaga. Para? Stock height lang talaga siya. Ito, stock height. Para at least kung apat man kami nakasakay dyan o merong humps, hindi na ako umiiwas. Ang Hindi na hirap eh, di ba? sumashete. Pang binata yung sumashete. Pang binata. Tsaka masakit na sa tuhod, tumatanda na kami. Okay, so ayun lang. Sana na-enjoy yung video natin ito guys. Kita-kits sa mga susunod na video. Sana may natutunan kayo. At yun lang. Peace out.